Hello, gandang gabi guys. Gandang gabi sa inyo lahat. Ipapasalamat po ako dun sa mga sumusuporta lagi kay Lola. Ayan. Ganda umaga ay gandang gabi sa inyo guys. Si Lola ay nagagawa ng yelo. Ayan. Si Selly, meret na si Lola guys. Nagagawa ako ng yelo. Nagagawa ng yelo si Lola. Ay gilaang pambayad ng kuryente. Bigay nung aking anak. Ano yun? Parang 70. Ang taas ng aking rep na ibinigay nung aking taas eh. Mas mataas sa akin. Ang taas. Nagagawa ang lola niya ng yelo. Sabi ng mga ang liit daw. At wala kayong problema, ako gumagawa niyan. Paano liliit? Hindi ko malakihan guys kasi masakit yung aking daliri. Yan. Ay, maliit pa daw to. Tanyo naman guys, ang bintog nito. Tanyo naman daliri ng lola. Hindi ko maipag kasi masakit pa guys. Ayaw pa nito, maliit pa daw to. Di ba, ang laki na guys? Ang laki na. Tanyo naman, Diba? Yan. 5 piso lang naman ang isang yelo. Lalakihan ko ba ng todo-todo? At saka, pagka pinisil ko guys, pag pinisil ko ng todo, nabubuswang. Naputok. Di ba sumabog na nga yung isa, basang-basa tuloy dito sa akin. Diba guys? Yan. Bantayan nyo na lang ako, gagawin lola nyo ng yan. Mga ano lang guys, mga 10 lang. 10 yan. Kasi may laman pa naman yan. Ilan na to? 5 na ako. 5 guys. Katatapos kasi nung live ko guys, hindi ako makapag-gala. Kasi katatapos lang nung aking live guys. Yan. Kaya abangan nyo na lang si Lola. Bantayan nyo na lang ako habang nagagawa na yan. Itong ginagawa namin yelo guys, ay galing dun sa aming sa gripo namin dun. Basta dun sa gripo namin. Iniinuman din ito guys. Iniinuman ng mga taga ito sa amin. Ako lang ang hindi makainom kasi maselan yung tiyan ni Lola. Na-amoeba na ako guys. Kaya hindi na ako, tamad na akong ininom sa poso. Sa mga grito, kung saan grito. Kahit saan, hindi ako nainom ng tubig na hindi mineral. Kasi ayaw ko magkasakit ulit. Nakaranas na akong ma-amoeba guys. Ang hirap kaya. Ilang araw din ako sa ospital. Yun ang aking pagkaka-ospital na matagal-tagal. Nagkaroon ako ng amoeba. Sakit ng tiyan. Tsaka suka na suka. Tsaka nung ako'y na-dengue guys. 2 beses na ako na-ospital. Na-dengue at tsaka nagkaroon ng amoeba. Yun lang ang naging sakit ng lola niya. Kaya pagka ako'y nagkasakit, madalang ako magkasakit. Pero pag nagkasakit naman, ospital ang hanap. Kaya ayan, ang lola niyo, hindi ako sakitin guys. Kaya lang, pag na-tsempuhan, sabi niya hindi naman maiiwasan. Malay ko ba namang may kumagat na lambok sa akin may dengue, di ba guys? Mga anak. Ingat-ingat na lang. Ito nyo, maliit pa daw to guys. Binintog ko na nga ng todo-todo. Binintog ko na ng todo masakit yung daliri ko. Hindi ko maigi. May hawak. Tinitiyaga ko lang at ako'y nang hihinayang din sa na kumukonsumo ng kuryente, walang laman. Wala pang laman guys.
Bigyan ng aking anak, ano pa lang, wala pang ilang araw pa lang. Pinabuhat ko dun sa ano, sinakay na tricycle. Kasi yung aking anak ay ano, may tindahan guys. Tapos, nagluluto siya ng ulam. Eh, kumbaga hindi na niya kaya at ang dami niyang trabaho. Nakakaawa naman, nag-iisa-isa siyang katawan. May mga anak siya pero nag-aaral. May anak siyang dalawa na panganay, yung anak niya nasa Dubai, yung panganay, yung babae. May hanap buhay na naman yun, engineer na. Tapos yung pangalawa, engineer na din. Eh, kumbaga gustong-gusto din niyang nalilibang, kumikita. Kaya lang, hindi na niya kaya ang trabaho pa sa loob ng bahay. Kasi nga may pinagkakalibangan siyang negosyo. Kaya pag ako'y pumupunta doon, tinutulungan ko maglinis. Pinaglilinis ko ng mga harapan sa kanilang abakuran. Pinaglilinis, pinaggagamas ko, pinagwawalis ko. Yan ang buhay ng lola nyo para to sa mga anak. Gusto ko lang makatulong sa kanila. Ako'y naaawa din naman pagka wala silang katulong guys eh. Ayaw din naman kumuha ng katulong at mahirap nga naman kumuha ng katulong na hindi mapagkakatiwalaan. Kaya ayaw kumuha ng katulong. Eh kung ako la ay walang mga alagang apo, sabi ko kahit ako na lang ang tumira sa kanila. Kaya lang, may alaga pa akong dalawang apo ko. Ang nag-aaral, anak ng aking bunso. Paano kung iiwanan yung aking mga apo? Ay nagsisipag-aral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, dalawa na lang guys. Dalawa na lang para makasampuan mo. Paano kung iiwanan yung aking dalawang apo? May kasama kami dito, yung aking isang apo, yung matandang binata. Ay ayaw mag-asawa. Ayaw mag-asawa. Siguro sadyang yun ang kapalaran niya kasi nasa lahi din naman nila. Ay, okay. Mabait naman yung anak kong yun. Kaya siya po ang nagpapakain sa amin. Papakain sa amin ng aking mga apo. Hirap ng buhay. Kaya eto, medyo nagtitiyagaan lola yung maggawa ng yelo kahit masakit ang kamay. Para lang pantulong sa pambayad sa kuryente. So, malaking bagay din nga naman ang may rep guys. Kasi pag meron kang ulam na binili, hindi mo iluluto agad. Kasi pag ako'y bumibili ng isda, iniluluto ko na lahat. Kaya ito, may sabaw. Kasi nga, kumbaga, mauobliga ka ng kainin. kainin kasi masisira. Kaya ayun. Nung sabihin ng aking manugang na, Nanay, inyo na tong rep. Diba? Tuwan-tuwa ako. Kasi ang ganda pa naman guys eh. Meron lang siyang kaunting damage, pero at least pakikinabangan pa ng matagal-tagal. Yan daw, pakikita ko sa inyo mamaya guys. Pakikita ko sa inyo. Ang ganda pa ng loob. Parang bagong-bago pa. Nagkaroon na nga lang ng gano'n. Siyempre, may mga bakal din naman yun. Yun, may mga kilalawang na. Pero nasa labas naman. Wala sa loob. Sa loob, ang ganda-ganda pa guys. Kaya ayun, papakita ko sa inyo mamaya. Isa na lang ito guys. Last na itong ginagawa ng lola. Tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama. Sampu na ito guys. Papakita ko sa inyo yung rep ko mamaya pagkatapos ng aking magawa ng yelo. Ayan. Kanya naman yan. Ito, pinipisa ako ng todo. Baka ako sa buga na naman. Basa ako kanina guys. At sumabog. Okay.
Oh, tanya naman guys, oh. Mm. Ang bintog-bintog na yan. Tapos sasabihin maliit pa daw. Sakit kaya ng daliri ko guys. Nitiyaga ko lang. Arimuhan din. Hindi ko nga may ikot yung daliri kong baluktot. Yung gitnang daliri ang inagamit ko. Yan. Ayaw ka pa yan guys. Oh. Okay. Yan. Bye-bye na guys. Bye-bye. Tapos na si Lola magawa ng yelo. Ilalagay ko na lang sa rep. Yan. Bye-bye guys. Bye-bye. See you another video.